Hello guys! For today's video, gagawa naman tayo ng Filipino food nilagang baboy phone case gamit ang polymer clay at clear case. So, noong nakaraang video natin, pinakita ko sa inyo kung paano ko tinexturan ang ating mga meat or baboy. So, kung gusto nyo balikan nyo na lang yung ating video last time. Tapos, ngayon kasi ang gagawin natin is yung mga sahog ng nilagang baboy. So, gamit ko dito yung polymer na kulay green. So, yung materials natin nasa comment section ulit yan. So, yan. Pinalat ko siya gamit ang pasta machine. At yan, binanat-banat ko siya ng konti para hindi ganun kakapal yung clay na ilalagay natin sa ating phone case. Then, yan. Nilagay ko lang siya sa case and hinanap ko siya ng tamang placement kasama na mga meat na ginawa natin na baboy. So, yan. Meron akong ginagaya niya kasi before nakagawa na ako ng ganyang design. So, ginaya ko na lang din yan. Parang reorder lang din siya. So, yan. Nalagyan natin siya ng sitaw na light green naman yung color niya. So, yung sitaw na nilalagay natin dito, hindi ko na siya nilagyan ng pasta machine. Bali, ni-roll ko lang siya at minasage gamit ang aking kamay. Tapos, i-texture lang natin siya gamit ang ating dating tools para, kunwari, isa siyang sitaw. Sa mga materials na ginagamit natin dito sa ating tutorial video, nakalagay yan sa comment section. Click nyo lang yung link sa store na aking mga pinagbibilhan ng ating mga materials, clays, mga ganyan. Pagkatapos naman natin siyang texturan, sa taas naman tayo. Bali, gumawa din ako ng tatlong pahaba na polymer clay na color green. Tapos, ilalagay ko siya dyan sa taas. Yan, tatlo sila. Then, texture lang ulit. So, yan. Ganyan na yung gagawin natin. I-texture lang natin siya. Pero huwag nyo makalimutang i-knead yung clay nyo, guys, ha. Kasi once na ang clay nyo hindi na knead, may possibility siya na mag-crack once na binake natin siya sa oven. Ito pala, guys, yung mga clay na ginagamit natin dito ay binibake. Once na na-bake yung clay, nagiging PVC siya. PVC plastic. Doon siya nagiging durable. Kaya once na nabik yung ating ginagawang phone case, matibay na siya. Mas pinapatibay pa siya dahil ginagamitan natin siya ng resin. So, mas advisable ko kung mga gantong design or pang phone case or pang display or souvenir, magandang gamitin ang polymer clay. Kasi nagiging PVC plastic siya once na binake nyo. Make sure lang na meron kayong oven pag gagamit kayo ng polymer clay dahil need talaga siyang i-bake sa oven. Pero meron din naman tayo mga clay na hindi na kailangang gamitan ng oven. Pero for me kasi mas gusto ko yung at nakasanayan kong gamitin yung polymer clay. So this time ginagawa ko naman itong okra. Bali same lang din, polymer clay din yung gamit ko. So yan, tinetexturan ko lang bawat at nilalagyan ko siya ng nilalagyan siya sa tamang placement. Sorry, nabubulol na ako. Ang hirap sundan ng video nito. Ayan yung ating final product. Wala pa siyang sabaw at resin. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng resin or sabaw. So, pasensya na kung di maganda yung kuha ko dito kasi pag nagre-resin ako, medyo hassle talaga gumamit ng cellphone dahil baka malagyan ng resin yung phone at hindi na matanggal yung resin sa aking phone. So, madalas, dito ko nahihirapang mag-video. So, yun. Yung resin na ginagamit ko dito ay makikita nyo sa ating comment section lang. Ayan yung magandang brand na ginagamit ko. So, yan. Ini-spread lang natin yan. Tapos yung pangkulay na ginamit ko dyan is soft pastel lang. Hindi ko siya ginamitan ng pigment. And wait tayo ng 12 hours para ma-cure ang ating resin. Pwede naman kayo gumamit ng UV resin pero mas advisable ko pa rin gumamit ng epoxy resin dahil before nagamit ko ng UV resin, hindi siya totally na-cure yung loob. So ito nga pala yung finished product ng ating nilagang baboy phone case. I hope you like it. Thank you guys for watching. See you on my next video. Thank you.